So, good afternoon po gihapon. Pasensya tabi kay nagkalibong-libong po kita. So, given po na wala po kita na prescribed quorum for a committee hearing, we decided po to conduct this discussion as a public consultation na lang po sa mga nag-request po sa audience, lalo na po ang mga affected individuals po. So, as the power vested in me as the chairperson of the Committee on Ways and Means, I hereby declare this public consultation into order. So, this public consultation po is with regard to the proposed ordinance number 07-2026, which was filed by Honorable Recto Valeriano, entitled Extension of Business Permit Registration Deadline from January 31, 2026 to March 15. From January 31. Sorry po. From January 31, 2026 to March 15, 2026 as requested by business owners, including sari-sari store operators and market vendors, to ensure increased local revenues for the municipality of Bulan, Sorsogon. So kanina po, nagkaigwa na po kita ng short discussion tabi sa nahatagan po sa oportunidad po si Sir J.O. Bitangcor. Before that, I'd like to acknowledge po the presence of Ma'am Marisa Gueta from Municipal Treasury Office, Attorney Magdamit, Municipal Administrator, Ma'am Dina Golpeo from BPLO, Sir Edwin Amante from Sanitation, si Sir Aninuevo po from BFP, Ma'am Rondelin from BFP, Ma'am Garlan from Sanitation din tabi, Sir J.O. Bitangcor, bookkeeper po. Ma'am LV Guda, another bookkeeper. Nancy, Ma'am Imelda Lagueta po from another bookkeeper po, service provider. So, as mentioned po earlier, nag-raise po some concern si Sir Bitangcor regarding po sa mga na-face po ni Ran na challenges with regard to the new process po that's being implemented by the municipality, in particular po an barangay business clearances. Kanina po nag-raise po sa concern si Sir na insakit po kamo sa pagkuha kay paminsan po nagkakaigwa po sa instances na wala pong available na barangay officials na naka-duty, na nasimbag naman po ni raise naman po ang concern ni Honorable Jerry Ann Gordola na ang barangays actually kaipuhan pirmi po na may naka-duty. So we have to call on to our barangay officials po na dili po makadagdag sa burden po na hinaharap po sa ato mga business owners with regard to their business permits. Another concern po that was raised was pertaining to yung sa cedula po na requirement. Sir, in a very short, base pwede niyo po ma-reiterate yung concern niyo po sa cedula? Ay, sige po, sige po. Good afternoon po, gihapon tabi, Yes, Mr. sir. Chair. Tapos sayari po sa mga, yari po, Didi. I-repeat ko lang po ang concern na mo pag-abot sa cedula. So, mga po yun, i-summary ko na lang po. Pag nagkukuha po kami sa cedula, medyo inaabutan kami sing grabe na proseso kasi nga po, kung wala available sa barangay, pinapakada kami sa treasury. So, pagkada man po sa treasury, nagkakaigwa po sing congestion dahil po, grabe man po ang nakapila, diri lang po mga bookkeepers or business owners, may iba pa po doon na nagpa-process po doon sa Windows and treasury. So, kung kami po, ang makuha sa cedula sa mga empleyado ng employee, gaya po sa sabi ko kanina, mayon po kami sin saro pa lang na business owner na kaya po mag-consume sin more or less saro or dua or tulo na booklet sa cedula. So, ang cedula po, manual po ang pagsurat soon. So, kung ibibilin mo po yun doon, magiging unfair po yun sa mga nakapila man. Kaya kung isusurat yan to, body, makonsumo sa pirang oras or minuto. Okay po. Basi we can hear po from Ma'am Marisa po gihapon regarding the cedula concern tabi.
Regarding naman po sa cellular. Yes, ma'am. Kung sa amo po nagbabayad, lalo ko na imod ko na daghanon ang pila, tulo ang pipa, issue ko. Diri man po yun nahapunan, maski pira yung katawo. Sa kadaghanan po sa negosyante, sa barangay po nagkukuha sin silula. Bihira po ang negosyante na yada sa amo, makuha. Lalo po na barangay ang ano niyo. Kay Zone 4 ng Zone 6, mao talagang pinakadakuan silula na kinukuha. Zone 7. Kami po, ano po yun, parang around poblasyon po ang mga clients na mo. So nagrarani po kami sa barangay. Dito po kami naghuram minsan sin sedula. Kaso po, very limited nga po dahil di rin man pwede po makakuha sin nagkapira na booklets. Depende So, po sa barangay ang tatagang ko sin duwa tulo. Pag dako na barangay, nahatag ako. Lalo ko nag-ano sira na para sa negosyante. mao po. Pero po, akong susugong po, bagan an nadidelay po ang trabaho namo. Kasi ang requirements po, hali man lang po gihapon sa gobyerno. Pero kung may access man po sana kami doon, madali, maski, pwede po namo yung daraon ngayon, kung din sa iba na opisina, maski naka-break time kami, pwede po namo yung kuwaan. Wala man po sana problema sa pagbayad. Ang nagiging problema pa lang po, ang accessibility namo sa sedula. Diri lang po yun ang sedula, may iba pa po. So, saragday lang po sana yun, Mr. Charitabe, na issue. Pero dako po ang impact niya pag nalilipasan sa pirang oras or adlaw. Kasi po, naghahabol kami sa deadlines. Opo. Araman po nato, pag January, grabe po ang taxation. Opo. Mama lang po. Siguro bago po kita mag-proceed, since naka-live po kita niyan, para din po sa kaaraman sa publiko, as was discussed in our earlier committee hearing, it was stated po by the Municipal Treasury Office na around 1,025 business owners na po ang nakapag-comply sa business renewal and around 200 na lang tabi ang dili pa nakakapag-comply. The reason why I brought this up again po niyan kay sabi niyo po kanina sir na ang kaput po niyo as bookkeeper ang pinaprovidean po niyo sa service around 100 business owners po. Tapos you mentioned also na ang nakapag-comply na po sa business permit Issued po. ang issued ay pira 28 po. 28. Opo. Bali 45 po ang For payment na po, pero may penalty po. the rest po. And the rest po, nasa Bureau of Fire. Mamaya ko man po i-explain. And pending po siya sa Bureau of Fire. Okay. Sige po. So, ang iba po nato na bookkeepers base may gusto po kamo i-raise na concern din tabi. Ay, sir, since po naka-procedure man po na-explain ko, pwede idiretso ko na po muna. Sige po. Sige po. So, pangtulo po ha, in proseso ko po pa na base sa sa flow sa process ng permit. So, inuna ko po ang barangay business clearance and then sedula. So, hindi na po kita sa endorsement sa BPLO. So, pag na-endorse na po kami sa BPLO, yung po ng mga application na mo, yun na unified, pwede na po na mo yun ma-print, and then scan, and then submit sa BPLO portal. So, pag na-send na po na mo yun sa BPLO portal, diri po ibig sabihin po yun na makaduro-diretso na po kami. May mga senaryo po na pwede po yun mapending or pwede po ma-issuehan tulos. Depende po sa sitwasyon. Napipending po yun kung nagkataon po yun na prinasis na mo na permit is diri pa po na advance inspection sa Bureau of Fire last year. So mahulat po kami sin tawag nila kung na-inspect na po and then doon po na mo maaaraman kung may compliance o wala. So halimbawa po, nagkada po ako sa Bureau of Fire. Di na po pala makadto kanira kasi online po. Nag-submit po ako sin 5 na, halimbawa, 5 po niyan po ngayon na adlaw. Nag-submit pa ako sa Bureau of Fire, sa BEP portal, sin 5 na taxpayers or business owners. Tapos, may po yun sin kasabay na sabiyon ta po saro. Sin manual pa po ng Bureau of Fire. Madalas ko po yun na-encounter na ako, andra ko more or less. Kung basta pira po, diri lang po saro, daghan po. Tapos may nakasabay po ako na nagkapira na walk-in client na yung gagahoy. Andra po nira isaro. Minsan, i-alternate po sa Bureau of Fire ang process sa ako. Halimbawa po, ako po ngayon, may 5.
Uunahon po lang muna sa Bureau of Fire ang saro ko. Alternate po yun. Ang kasunod ko po sa pila, mao naman po ipaprocess nila. So, diri man po talaga, i-accommodate ang papel ko sa sarabay sa Bureau of Fire. Kasi, ang Bureau of Fire po, nagiging patas man po sa mga nagpipila. So, again po, nagkakaigwag hapon sin, pila sa system po. So, maski san, san manual pa po sira. So, diri man po namuin, kakaraot po yun. Kasi po, nasa protocol po yun sa Bureau of Fire na mag-inspect po muna. Lalo po niyan, pag diri pa po na-inspect, ang process po sa inspection sa Bureau of Fire, po yung recorded through body cam po. So, magsaday o magdarag ko po yun na i-inspect sa Bureau of Fire. Dapat kakadtoon po talaga nila, tapos may body cam po. Ginagalang may po yun na procedure sa Bureau of Fire. Kay for safety man po yun sa client. Apektado lang po kami sa oras. Yeah. Mauman lang po ang kinukaan po namo. Okay po. So nag-raise din po si Sir San na concern regarding sa procedure po sa BFP. Actually, this isn't the first time I've heard that concern. May mga nagrani na din po sa ako na business owners nagre-raise san concern sa baga nag-aawat daw po ang proseso sa BFP, which in turn na insasakit ang mga business owners kasi they have to work within a specific period lang tabi. So, Sir Basi, pwede po kita makaayo sa clarification kung ano po ang nagiging maybe bottleneck po sa procedure ta? Magandang hapon po sa lahat. Afternoon po. Actually po, every September from last year to 2025, nagkakandak na po kami ng advance inspection. From September last year to 2025. Ang purpose po namin nito para po mapadali ang process natin, lalo na po January na nagkakaroon tayo ng boost. So, yun po. Kaya halos lahat ng establishment ay inspected na namin yan. Para pag January, issuance na lang po kami ng EPSIC. Pero na lang po kung mayroon silang compliance, yun po ang napipinding. Yung advance po na inspection na insasabi niyo, sir, nagbabatog po yan ng September po. September 2025. Yes po, sir. Tapos kung nano po ang maging resulta sa inspection niyo, would that be enough for their compliance for 2026? Kung ano bang po yung compliance na nila, alam na po nila yan kasi nag-issue na po kami ng air sa kanila po. So, karamihan naman po is compliant na. Yung may mga non-compliant po na establishment is aware na din po sila na kailangan nila i-compliant. Para po pag January po, may siya na agad namin silang EPSIC for business permit po. Yung advance inspection po ba niyo for business owners na advance? Yes po. Upon request po ba yan or sariling kusa po sa BFP? Sariling kusa po ng Bureau of Fire po yan, sir. From our 1,200 plus business owners, pira po ang na-advance inspectionan po niyo? Lahat po, sir, na advance inspection po namin yan, sir. Kasi from September po yan eh. Pwede po nagkakanak po ng inspection ng aming first safety inspector po. So kung halos entero po, would you say po more than 80%? Yes po. Kung more than 80% po, nag-aawat po ang proseso sa mga business owners if, as you mentioned, sir, na kapag nakapag-advance inspection na po kamo, sufficient po yung inspection niyo for compliance at January? Yung iba kasi po, sir, na business establishment, meron po silang compliance. Doon po napipinding po. What do you mean, sir, by meron silang compliance? Halimbawa po sa establishment na nag-conduct po kami ng inspection, may violation po sila o kaya deficiency sa kanilang establishment, yun po ang compliance. Halimbawa po, kailangan po nila yung fire exit o ng alarm system, yun po ang mga tinitingnan namin dyan during inspection. Yung fire extinguisher, tinitingnan din namin dyan. So, bali yung inspection po niyo, ano pa lang po yun? Pwede po kamo makapag-identify po dito sa mga kaipuhan po nila i-comply Yes po, by January, and then pag nahatagan silang clearance, tsaka lang po sila makakapag... Yes po, sir. Yun po ang purpose namin po. So, diin po naghahali bagan lengthy process. Na kayo nag-aawat po ang proseso. Kung na-inspection na naman po sila, tapos kayo po lang nila mag-comply, na kayo po nag-aawat daw po ang proseso sa BFP. Actually, sir, hindi man po tumatagal sa amin ang process po. Kung compliant na po yung business establishment, ay ini-issue agad namin sila ng EPSIC.
Alam naman po ni Sir Kuan yan. Alam na. Okay po. So, tama ba yung narinig ko sa inyo po, sir? Wala pong problema sa BFP o meron pong problema sa BFP? Mayon lang po, sir, kay dahil po, paano po, sir, ang nangyari nga po, ini po na BPLO, nag-online po. Wala po sana problema kung pareho dati, maski maawat po, maski sabihin tang 1 week, napipending ang permit, pwede na po kami makabayad. So, an inhulat po na mo makakomply, kung makomply man po sa client, an endorsement po sa Bureau of Fire, para po makaproceed po kami sa payment. Mga po ang hinuhulat niyo? Opo. Endorsement from the Bureau of Fire. Pag nag-comply po si client, kaso po, minsan po, ang mga, siyempre data po man po yun, pag sinabihan ng client na na may compliance sila, minsan di man po tulos ni Rayo na Compliant. provide po. Halimbawa po, mayon po kami didising client na kay Puan FDAS, fire detection alarm system po ba yun, sir? So, sir, yun po, mahalong po yun. Tapos, diri po yung basta-basta na tatakod ngayon ako. Kaya nangay po yun sim professional na an expert na matakod po son. So, di nga po na yung kaya within 1 month. Di ko lang po sure sa proseso. So, pag inabot po yun, pag napending po simperang adlaw sa Bureau of Fire, tenga na naman po ang papel na mo. So, ma-enforce po talaga kami sa penalty kay naaabutan kami sa deadline. Sige po. Sir, based from my understanding, correct me if I'm wrong. So, nagko-conduct po kamo sa advance inspection, mga around August of the year. Mga tabi. Yung inspection po, magkakaroon po ng results yan, tapos may po iba na may for compliances. Pag hinatagan niyo po sila sa for compliance, gaano po kaawat na period ang hinahatag niyo sa kanila to comply? In fact, sir, Or upon serving po ba sa resulta sa inspection, pwede na po sila mag-comply tulos? pwede na po, sir. Actually, sir, iba't iba kasi yung ibinigay namin sir na days sa kalaping 15 days. Depende po sa compliance, sir. So, let's say may in-inspect po ka muna si Business A. In-inspect nyo po around October. Tapos, naimod nyo po na kaipuan nila let's say, mag-install or mag-renew some certain equipment po para po maging compliant. And then, hatagan nyo po sila sa, let's say, 2 weeks to comply. Mayon po bang instances na January na, di pa rin po sila nakaka-comply? Mayroon po, sir. Actually, sir, ang pagbibigay po ng period of compliance sir, is depende po sa nila, sir, sa tinatawag na violation. Minsan, sir, meron sa 15 days, ganun po, sir. So, ang majority po ba sa nade-delay sa BFP ay yung mga di nakakapag-comply po sa violations po nila? Yes po, sir. Yun po. Mga ilan po na percentage kaya? The reason I ask po kasi kailipuhan po natin maaraman kung substantial po ang numero. Kaya syempre po moving forward, we have to make sure po that the As of system... now, sir, from January to February, yung with compliance po, sir, is 40 po, business establishment. Which is minimal lang po. Yes. Given na nasa 1,026 po. From January po to February, around 40 lang po ano? Yes po, sir. Okay. So, dili ko po masyado masabutan. Kung diin po naghahalian delay po sa paghatag sa clearance, kung nakapag-comply naman po ang mga for violations, As of now, sir, we issued 1,116 APSIC for business permit. Yun na po ang issue namin. 1,116 Yes, from January. clearances From January as para of po sa mga present. business owners. Yes, sir. Okay. So, diyo lang ang hindi pa ano po. Yes, sir. Nano po ang naimod nyo na cost kung diri po nakatagan ng clearance, agad-agad po ang iba? Yun nga, sir. Ito po, sir. Yung iba po, sir, is dahil pending po sila nga, dahil sa with compliance sila. So, pag hindi po sila nagko-comply, sir, Hindi po kamo hindi po kami makahatag nag-issue sa po, sir. clearance. Opo, kasi po, may sinusunod tayong batas yung Fire Code of the Philippines. Ang layunin po nito, Okay natin po. po nito, Sige po, sir. Ang insasabi man po kanina ni sir, minsan po may ibang negosyante na dili nakakapag-comply kay mahalon bagaan ibang kaipuhan nila na equipment na palitan o kung ano man tabi. But the concern here is we also have to consider na kung, sabi nga po ni sir, kung nag-advance inspection na po sila sa let's say October pa lang,
may sufficient notice po na naihatag sa mga business owners to comply. So, depende po yun sa capacity siguro sa negosyante kung let's say 2 to 3 months makapag-alikom sila sa budget po para makapag-comply dito sa ng BFP. Mao. So, mao po ang pinaka-bottleneck po or rason kung na kayo po nagde-delay ang clearances. So, ibig po sabihin, sir, from 1,146, tama po ba? 1,116, sir. 1,116. Yun po, sir, ang na-issue namin ngayon from January to present, sir. Dire, kaupod na adaan ano po ang mga na-issuehan after the deadline po, no? Tama po ba? Yes po. Apo. January to February na. February. Today po, as of today. Yes, as of Opo. today yan po, sir. Kasi as of last hearing, nasa 1,025 pa lang po. So, ansa na yung imod ko po ha, we have generally po, we have two things to discuss niyan po. Unang-una po, kaipuhan po nato hanapon ng mga systems, mga chinks po sa system po, sa process po niyan para po for next year sana mas daanis po ang sistema kay both the LGU and the business sectors. I'm pretty sure po parehas man po gusto makapag-comply entero. Second phase po siguro is whether or not po magga-grant ang LGU san extension. So with the first part po muna, nag-raise na po si Sir San sa sedula na nagkaroon din po ng answer si Ma'am Marisa, and with regard to the BFP naman din po nag-raise din si Sir. Aside from sedula, BFP and barangay clearances po, Sir, may iba pa po baka muna concern sa process? Ano po, sir? Yun po talaga, sir, ang nakaipit na online process po. Batog sa nag-online process po ang BPLO. Kasi po, dati po, ang manual, which is gagamit pa man po sa iba na LGU, maski first week pa lang sa January, pwede ka na po makabayad. Kasi ang focus po sa renewal is to settle the business tax payment na maghahali po sa gross sales from preceding year. So, regardless po, kung wala pa sin iba na requirements, pwede na po namo yun sana idara sa BPLO para makumputan. So, pwede na po magbayad ang client. Niyan po, may online aspect ang registration po natin. Online na po, sir. This year lang po na-implement ang online? 2021 po ata yada. So, ang pinupunto niyo po ba, sir, insasakit ang mga business owners sa online platform? Opo. Kasi po, diri man po, sir, may instances lang po na irugsom, pero baliktad po kasi ang nangyari. Pag dati po naman wala siya, pwede ka na direct tulos magbayad, regardless kung may compliance po sa Bureau of Fire. So, kumbaga, pwede po mabayadan mo na ang business tax, maski may compliance ka pa po sa Bureau of Fire, maski di ka pa nakakomply, sa ipapakomply po nila. Kasi, mapapirma ka na lang po. Pero niyan po kada departamento na aagihan, kaipuhan mo na mag-endorse. So, kung maski complied ka na po sa sanitary, sa engineering, kung may kaipuhan po sa Bureau of Fire, di pa man po may endorse, so di pa man po kami makukumputan. Vice versa po kung ano man sa iba na departamento. So, mauman lang po yun. Kumbaga, ang request me lang po sana, i-extend lang po ang duration sa pag-process. Kasi intiro po willing to pay man magbayad, willing to comply po. Kumbaga, inaabot lang po talaga saan na deadline. Kasi grabe man po ang mga factors na nakaka-apekto. Minsan po, ang internet nato, maluya. Maski saragday po yun ng mga issues, doon ako po sunan impact sa ng mga nagpa-process. Of course po, lalo na po kung daghanon po ang kapot niyo. Yes po. Kung 100 po ang business owners na kapot niyo, and you guys are service providers po, no, bookkeepers, pira po kamo sa opisina niyo na nag-aasikaso sa 100? Nagkapira man po kami, bali tulo po. Mga Tulo po. Opo, kasi online man lang po. Unong po kami, nagdadarano na lang po. Pero ang nagkakadi po sa BPLO, ako lang po. So, 3 or 6 po? Tulo po, unong po kami na nagpa-process Unong po. Opo. So, for 100 business owners, 6 po ang sa office po niyo na nagkakapot sa kanila. Wow, sakiton talaga kamo. Kamo po, sir. Parehas naman kamo. Si Madam po. Iba man.
Madam. If I may ask po, ma'am, pira po ang business owners po na kaput niyo as bookkeeper po? 30 plus. Pira po ka muna nag-aasikaso? Ay, ikaw lang po. Pa-mic na lang si, ano? Diri lang naman ang trabaho na mo pag-file sa mga taxation or pag-renew sa mga mayor's permit or mga new application. Daghanong Opo. pa extended ang services na mo like kung may mga problems sa BIR, tapos kung ano pa na concerns, tapos kung ano pa yung may mga closures na mga irugson, Opo. mga estate taxes na nagpapadanon, mga sa properties nila. Opo. But with regard po sa business registration or renewal lang po, since mao po ang discussion ta, sa 30 po nakaput niyo, solo ka lang po na nag-aasikaso? I add another reason. Yes po, sir. Kung Yes bakit po, ma'am. ang iba ko na, like in my case, may mga clients ako na in arrears, may arrears sila na. Ibig sabihin, diri na bayadan sa last year. Yung halimbawa, by third or fourth quarter, diri nila nabayadan yung supposed to be na payment. So like, sa taro ko na client, mayon ako sin 18,000 plus ang bayadan, which is, kailangan bago mo ma-renew yung sa for 2026, kay Puhan, bayadan mo, isettle mo yung 18,000, 100%, kasi diri mo marirenew. So, kulang ang mga kwarta nila, in fact, niyan pa lang sir ang saro 12,000 plus. So, sabi ko kay Jeyo, diri nato kontrolado ang mga circumstances ng mga taxpayers pag-abot sa finances, lalo na daghanon ang nagsabi na nagluya ako na ang berentahan last year. At the same time, in January, sarabay ang bayadan, percentage taxes nira. So parang mauyon ang mga inuna. So saro yun sa reason ang tungkol sa mga finances nila na diri ta kontrolado. Pero diri sa kontrolado. Ano pa? Yes, ma'am. So saro yun sa naiimod ko na actual na rason. Opo. So nag-raise muna like yung dalawang clients parang mabayad yata niya na adlaw dito sa arrears nila. So kumbaga nag-raise muna sa Ratin Fund na mabayadan ang arrears para makarenew. Opo. So saro yun sa reason na ang tungkol man sa fund nila na ano. So naroon akong sabihin ko na ini. Sige na po, ma'am. Sabi sa mga ibang taxpayers, especially our micro-entrepreneurs ng locality nato, sabi rin sa iba ni Jeyo, opinion nila ini sir sa kaano ni Rad. For a long time, diri daw ko na sila nag-ayos in any assistance sa LGU sa munisipyo in forms of training, seminars na makadanon sa kanila like total quality management, preparation of project proposal. Di sila nag-ayo, wala sila inayo. Pero ako nga sir, pardon me ha kung Yes po, opinion okay lang nila po. ini. Okay lang po. Parang na-surprise ako na para sa amo, Opo. di man lang kung tayo na bagay na inayo in behalf namo, in behalf of our taxpayers na extension, which is nahimo nga ni last year na danison sa mabilisan 31. Opo. So, kung nano kay maabot pa kita sa irog sini, kung nano kay parang diri na expedite ang pagtakil sa SB, sininabagay na ini, which is, sabi ko kayo na aram nato intiro na ang taxpayers, especially the micro and the small, are the backbones of our economy. Great contributors sila sa creation of revenue, aram nato yan, and creation of job. So para sa amo, in return as a token sa irog ni Racine, na kay diri nato makonsider. Para sa amo, kunta lang, no big deal di na bagay. Pwede ko Sige lang po, ma'am. meron Proceed akong- lang po. Sige. I am directly, ang message na ito para, di na-cite na ang mga reasons, mga irusine. For whatever reason or reasons or shortcomings or failures anyone had committed unintentionally tungkol din sa mga naging problema nato sa process,
hatagan nato sin ang unfocus nato sa welfare of our taxpayers, especially the micro ones. So siguro, kung may iwasan nato na i-avoid sila ma-penalize, kasi dako pa yun nadagdag sa working capital nila, himuunta. Sira bagaan backbones or lifebloods and economy nato. In fact, sira, may dako-dako na role sa economic growth of our locality. So, ito naman ay ihahatag na approval sa diri naman ini magkakaroon sin, kumbaga, unfavorable effects sa nato, sa revenue generation sang kuan. Madadagdagan pa nga because kay Jeyo, dako-dako pa na, pero pwede abot ng kapa 1 billion ang papasok, including us. So, dako, may enhance pa sini. Opo. So, sabi ko, hatagan sin as a token sa the big contributions and taxpayers sa economic growth and locality siguro, i-consider net. Sabi ko na kayo nag-abot pa din sa group sininaaranuhan. In fact, sabi ko nga sa imo, kagawad, hindi naman sila nag-ayos sin NS long ago, kundi parang irog lang sini. May message ako para sa'yo. Can I take this opportunity Sige po. na may sabihin pa ako? In fact, baka makadamang kita sa mga micro-entrepreneurs sa bulan. Meron bagang, I am sure aware kasi chairman na yung magayon na measure na hinimusan government Opo. para madanunan to create entrepreneurship in the countryside, yung BMBE. Opo. Yung BMBE na yun, maghahatag yun sin tawag dito, asan na yung BMBE? Either reduce or exempt from local taxes, fees, and charges. Ang problema kasi ni na Republic Act na 9178, ang word na ginamit nila is encourage, hindi pa mandate. So pero parang may plano na gawing mandatory ang paghatag sini. Kasi other LGUs like sa Quezon City, sa Davao, sa Cebu, yung mga micro-entrepreneurs nato are exempted from paying business taxes and mayor's permit. Pero yung mga regulatory fees, liable sila na magbayad. So itong mga incentives pag registered ka sa under the BMBE. So ito, dako-dako na bagay ini na makadanon ini sa nato, sa mga micro-entrepreneur. Yung, in fact, ang DILG nga, ine-require din ng gobyerno nato to do monitoring. Pag ang saro na LGU nag-implement na sinina paghatag incentive sa mga BMB registered, ang DILG kaipuhan mag-monitor periodically kung ini-implement. Hoping na later, kasi may plano yata, gawing mandatory. Kasi if you would notice, ang ginamit lang naman na word is encourage. So which means discretionary pa rin yan on the part of the LGU. Pero kung if we really want tawag dito effective leadership, Opo. leadership with the heart, not only leadership with intelligence, kung gusto nato suportahan talaga ang mga micro-entrepreneurs siguro chairman Dan din po. would think deeply kung would study itong measure na ito na danisan ini na Republic Act actually na hindi mo. Ini-implement ini sa iba na LGU, giving incentive para ma-encourage ang entrepreneurship sa saro na lugar. Tapos, mag-expand. Kung talagang gusto nato suportahan sa mga leaders sa bulan, ito na ato ng mga micro-entrepreneurs. Dadi ta ining para sa imo. Opo, opo. Pag-adalang kasi this is a very good measure. And nga tingnan mo naman ang mga nato didi, ang mga micro-entrepreneurs, hindi sila nag-demand sila na kami pala, kasi sadto may in-register na kami, 5 years ang validity nitong BNBE. Opo. Ngayon, hinimo na lang na 2 years renewable. Akala nila, lang sila, priority lang sila pag-ubot sa mga pa-training sa mga government agencies. Dapat may incentives sila para didi. Hinimo nga
Sa iba na LGUs baga. Magayon na nini na measure so sira, diri sira nag-ano, wala sira palayo. So sabi ko man, ini na pang kay parang nagugubatan kita mag ano sinin na request na ito. Opo. Hindi gano'n ang trabaho na mo, umaabot pa sa irog sinin. Sorry ha. Opo. So we are hoping na ang leaders sa Ambulan, i-expedite na nato ini na speed up the process of approval. Sini na ano para preparation of annual income tax return. Baka trabaho naman kami sa mga trabaho. Yes, ma'am. We should support and protect our entrepreneurs, Yes, Mr. ma'am. Chairman. Yes, ma'am. Ma'am, okay na po, ma'am. Ako po, Hello? I'd like to, explain din, Tabi, na personally po, as chair of the Committee on Ways and Means, I also advocate po sa protection and supporting po especially our small entrepreneurs or business owners. Siguro para ma-explain lang din, Tabi, kung ina-allege nyo po na delay on our end. Bali po, sa Committee on Ways and Means po kasi, with regard to extensions po sa business permits, usually po, ang naghatag sa amusan instruction, si local chief executive po. But, syempre po, as the chairperson of the Committee on Ways and Means, I also took into consideration po ang extension. As early as January, mga first few days of January, inform na po ako kay Ma'am Dina can attest to this, na magfa-file po ako sa extension, but then she told me po na nag-grant na po sa extension ang Sangguniang Bayan, which I wasn't that familiar with po kasi at that time po I was hindi ko po kapot ang Ways and Means because during those times po ano po ako, acting vice mayor Tabi ako. So, nasabi po sa ako ni Ma'am Dina na nag-request na po ang originally po ang period lang talaga sa business registration or renewal sa mga permit ay January 1 to January 20. So when I wanted to push for an extension, sinabi po sa ako ni Ma'am Dina na actually cons may ginrant na from January 21 to 30. So I thought po na enough na po na time yun for since nag-grant na po kami ng initial extension, and then I was also wala man po ako na-receive na directive din po or request kan mayor po na i-extend kasi usually po mao po talaga. I think yung first extension was requested by mayor din po Tabi. So, na-inform lang din po ako na nag-file po si Consejero Recto sa extension to March. I think 2 weeks ago po. Kaya last week nakapag-hearing kami. So, niyan, continuation po sa hearing. So, mao po ang explanation ko na kay po may irog sini na proceedings po kita. So, with regard po sa concern niyo po kung ano po ang ina-advocate po namin. Ako po, kung masusunod lang po ako, intiro po na measures that we can adopt or implement to protect our small business owners, willing po akong i-implement. But we also have to work within the guidelines of the municipality. So I'm trying my best din po to understand kung ano po ang bottleneck sa mga procedures po and ano po ang consideration na pwede naman mahatag sa business owners. Siguro po, i-share ko lang din Tabi kung ano po ang siguro mag-move na kita dun sa whether or not mag-grant ang munisipyo sa extension. Ang naging problema po na na-raise sa nakaagi na hearing was that sa totoo lang po, okay naman po talaga mag-grant. It is well within our jurisdiction or power or mandate sa local government code. Ang Sangguniang Bayan po pwede po maghatag sa extensions when it comes to business permit renewals or registration. However po, ang nire-raise po sa ako nila Ma'am Marisa, from the lapse of the period, which is the deadline, January 31 up to now, may mga business owners po kita na nakapag-comply na po and have already paid
their surcharges and penalties. So, in the instance, Tabi, na mag-grant po kami sa extension, ang masunod po na problema po paano po ang treatment sa mga nag-comply with surcharges and penalties within January 31 or rather Feb 1 up to today. So mao po ang na-explain ko kanina na pwede po tax credit or tax refund, which they raised po the concern na it is administratively and fiscally difficult, although not impossible. So, mao po. Well, siguro nasabi mo man po baga na mas okay na pag sa ato local chief executive. So siguro by Monday, ma-request na lang po kita sa ato during regular session na representative from the LCE. So dito na lang po nato haputon and sa ato representative from the LCE regarding po sa dina resolution. So doon na lang po kita ma-move or ma-motion kung kung approve or disapprove po ini na na resolution or extension po sila na kasi sabi man po nga ni Consel Danden Cursiga, wala po okay man po sa mo na magkamoyon man po sa extension, kaso lang mayon po din kita sa mga problema man na kaharapon man na para po sa to na may mga nagkamoyon na po charges. So, paano po din ito na mga nagbarayad na po sa mga penalties po na sige po, Ma'am Dina po. Siguro, di mga to kayo po maghulat pa sa regular session. We have Attorney Magdamit po na base pwede po makapaghatag sa stance po. Yes po. Yadi po si Attorney Magdamit, ang Municipal Administrator po nato. Apo, good afternoon po. Mayor, he's not in support po nung extension kasi magiging unfair na po sa ibang nakabayad na and dun sa nagpenalty. And dun po sa sa Article 1, I think 167 ng LGC, I think yung request is usually once lang po yun. Although hindi naman talaga siya expressly made. So, ang request for extension is can be exercised on my opinion as only once po. Kaya po, pero po ang prerogative naman po ng extension talaga according sa LGC is nasa Sangguniang Bayan. So, within the purview po ng Sangguniang Bayan kung mag-extend po or hindi. So, ang stance po ba ng munisipyo, ng local chief executive po, hindi rin po pabor sa extension? Apo. Kasi po, unfair na dun sa 1,000 na nakabayad. And sa 1,160 na na-issue na ng BFP. Attorney, I was informed earlier na last year po, umabot po sa March din tabi an period for registration. Yes po. Nakapira po na extensions po yan. Hindi ko alam. Saro lang. Saro lang po yata. Duwa po na extensions. Meron po yun yung February tapos nag-extend naman po March 31. So na kayo po diri po may magyapon niya. Makulungan po sa bulsa sir ang 25% plus 2% na surcharge. Kami po ang masapay sa dami. Ano po ibig niyo po sabihin na Ano po, kamo po masapay? ang masapay? Manunod po ba panoan ng taxpayers po. Di man po siguro malulugi ang munisipyo kung wala penalty. Impact, madadagdagan pa po sila sa revenue. Pero at the cost, at the expense of the taxpayer, magubatong po yung kanila. 25% po. Nagdadalagan po yada. Yes, ma'am. Efforts na they had been struggling para mag-grow sila tapos magiging eruption. Ma'am, pwede po, Mr. Consideration. Chairman. Yes, attorney po. Out of 30 po na client ni Ma'am, pira na po ang naparegister niya. Ma'am, pera na nakaregister ko daw. Pera na nakaregister. Out of 30 po, 10 pa lang po ang naparegister mo. Wala. Sa ano lang po ini? Sa renewal po.
So, ano po ang naging problem po dun sa 20 na hindi po na-renew? Ano po nangyari dun sa 20 na hindi pa po na-renew? Sa fire din po. Ah, Kumbaga po, aninayop may malang po kuta. Consideration man lang po. Wala naman po kami sa iba na kung ano po na yun, ano pa. Pag naglampas po ang hinatag na halimbawa March 15, na diri pa po nag-comply ang client, wala naman po kami aangal o iaalma pa doon. Kami na po mismo ang masabi sa client na negligence na po niyo yun. Kaya mapapenalize po kamo. Pero yun po na January 31, pag impossible po paano talaga. Pag ang haliputong po paano. Ayun, ano. Tapos, mo po yun ano mo po talaga, gagiit man na. Kung nakahimo po sa extension dati twice pa hanggang March 31, pero ang beses po yan, nakaidi po gihapon mahimo niyan. Opo. Actually, yan din po ang saro na isasabi ko. Kaso, ang naging counter naman din po sa ako was that an extensions are actually forms of accommodation po sa munisipyo. Dili man daw po siya, kumbaga, vested rights sa mga business owners. Although I completely understand po na syempre bawat every single of our business owners may kanya-kanya pong circumstances. Pero maupuan lang na counter sa ako na dili ko po masimbag. And Mr. Chair, in fairness po sa ating mga barangay, if magre-report po si sir nung mga barangay na may delay siya, pwede niya po i-report sa office ko para ipatawag ko po. Para naman may sagot din po yung mga barangay na ano. Para may sagot naman po yung mga barangay na ano dito na mention. Although wala naman siyang specific na barangay, pero kung gusto niya pong mag-report ng specific na barangay sa akin para mapatawag ko po. Mr. Chair, siguro ko, diri lang siguro ko kung ano ang isasabi na barangay ni Sir. Mas okay yata na intiro na lang i-call ang attention sa ato ang barangay. Kasi official. magiging unfair po if intiro kasi kung hindi rin man po intiro barangay ang ano. I-raise lang po ini na concern po na ano. Sa ako na lang po kung ma-report po siya. Para may power man po ang mayor o mayor's office para mapatawag po yung specific na barangay. Sige po. Ay, si Ma'am Dina po. Sorry, Ma'am. Hindi ko po. Good afternoon po sa inyo. Sa part po sa BPLO. Sabi nga ni Sir Gio, madalion po mag-considered. Panuman po yadto na 1,025 na nag-comply on time na halos nagpipila po doon, makakuha lang sin business permit sa tama na oras. Then, yato po na 1,025, ang iba po sa to may bookkeeper, ang iba wara, kakayahan magkuha bookkeeper. From February 2 hanggang niyan, ang process po sinsaro na bookkeeper is 73 na tindahan. Aminon ta po sa diri, nakasurmaton kita minsan, na panumam delay ako kasi solo lang ako. Aminon ta po sa diri, nagsusurmaton kita na diri lang ma'am, mayor's permit ang process ko, pati business, pati tax or BIR. Kaya kinakapos kami sin oras mag-process. Napaka-unfair po doon kung mag-extend po kata na diri man talaga small business owners ang nagre-request, diri man po market vendors ang nagre-request. Parang napaka-unfair po doon sa nag-comply, na nagpipila po doon, nakisiksikan, para lang makakuha sa tama na oras. And one thing po, may nagtawag sa ako na business owners. Naghapot po kung release na ang mayor's permit na ra. Sabi ko, for payment pa po. Nagbayad na kami sa bookkeepers. Nakaidiri pa na-release ang permit namo. Nano po yun, Ma'am? May Ulit gihapon? may naghapot po sa amo sa opisina kung release na ang business permits na ra.
Pag-imod ko sa system, for payment pa po siya. Sino po ang And- business owner, Tabi? According po sa business owners, may bookkeeper siya, nakabayad na siya, pero diri pa man nababayad sa amo. Okay. Sige po, wala po kita mahimo sa, ano po, sa comments na iragson. But, ma'am, may gusto po ka mo sabihin kanina? Dagdag ko lang po. Yes, sige, ma'am Dina. Mayon man po kita sin iba na bookkeepers, konsihal. In required na ra si business owners na pagkuwao na lang nara ang papel, kompleto na. Kaupod po ang sedula. Kumbaga, si business owners, i-required na ra ang empleyado nira magkuha sang kanira sedula. Kasi parang personal din naman yun matang mark si si empleyado pagkuha sedula. Ma'am Dina, pira po ang exact number ng mga dili pa nakakomply na businesses? 200? Actually, mayon kita sin 478 na diri nakarenew. Ang 198 po sa di is nasa pending application. Din So, po nasa- halian, sabi niyo po sa nakaagi na hearing was more or less 200 ang dili nakapag-comply? Ito po na 200 plus na lang po, attorney. Ana rin po? Ang diri po nakapile sin renewal. As in, dili po Apo. nag-file at all? Opo. Opo. Hindi Pira po ang pending? Ang pending po sa niyan is 198. 198. Ang mga for 200 payment po nito, ang nasa for payment po is 76. Ang nasa endorsement is 122. So, bale, little less than 400 po, no? And dili pa nakahatagan sa registration. Tama po ba? Ang hindi pa po nakapag-apply talaga is nasa Opo. 280. Opo. Pero, kung i-add po nato ang nakapending, so, suma total po sa mga dili pa nakahatagan sa registration or new business permits, around 400 po. Tama po? Opo. Okay. Pero meron po tayong mga process din po na for retirement or magko-close na po. Okay. Sa 400 po na yun, sir, pira po ang kapot niyo na dili pa nakahatagan sa ano? Sa ano po, sir? Sa for payment po na mo is 45. 45. Tapos sa Bureau of Fire po na nakapending kasi may compliance is 31 na po ata ito, 31 naman lang. 31. Tapos may 5 pa kami na for application. Mga naman lang po. Yung for application, wala pa po Opo, talaga. at all, wala pa po. At all. Kasi wala po talaga sin mga requirements. Pero sira na po kasi so na kuha na lang. So, 81 po yun. 81 ang Opo, total. kadaghanan po doon sir ng mga for payments na tas na-endorse sa BPLO. Mga first week talaga sa February na mo nagkaroon. Okay. Apply. Ikaw po, ma'am, if I may ask, Tabi. Okay lang po, ma'am, haputon ko ang exact numbers? Okay lang po ba haputon ko ang exact na numero? San mga pending na for filing ng yung sa BLP po? Less than 20 po ang hindi pa po nakakakuha. For filing po o hindi pa po nakakakuha? So sa less than 20 po, pira po doon ang hindi rin pa po na-file at all. Mga less than 5. So yung 15 po, naka-file na for pending na lang po, for payment, compliance, whatever po. Okay. So, 20. So, 80, 100. Yung 300 po na remaining, nasa ano po to? 81 plus 30, may 300 pa po na, 81 plus 20, nasa 100. Ay, may kaupod pa po ba kamo? Oo, dagang Tulo lang po nasa attendance ta. Yes, ma'am. Sir, sa amin po yan. Good afternoon po. Opo. Microphone tabi, Jess. Thank you. Good afternoon po, ma'am. Sabo po, bilang ko kanina, 40 yan to. Pero di ko aron sa po sa kaupod ko, kumpira na na-file niya. Ano po, ma'am? Kumpira Sorry ng po. for payment. Ano po, ma'am, ang 40? 40 po ay 40 for ang nabilang ko application lang, or aram pending? ko na, na application na pending. Pero ang aram ko po dito, may na-submit na, may na-file na may for payment na siguro dito. 40 po ang total. Opo.
So, nasa 141. Sa 141 po, minus 400. Maluya ako sa math eh. Yung remaining po, Ma'am Dina, kapot po ba si Rasan iba na bookkeepers? Ang may saro kita na bookkeepers na wara po didi, siguro ma'am kaupod mo, saro po siya sa nag-aamin talaga na may lapses sira bilang bookkeepers kasi diri talaga ni Ragiga Home. There were 6 bookkeepers po na nagpadara o pumirma po sa communication. Kung upad po kamo na yadi niyan, yung duwa po ba kaupod din niyo po? Or pira po ang kapot nila na negosyo din po? Yung questioning ko lang po, gusto ko po maaraman kung pira po ang mga business owners po na kinakaputan sa bookkeepers na diri pa po nakakapag-comply. Hindi po na mo aram na po yun na iba. Na, Kamo po ma'am, may idea po kamo? Wala, ano po, may iba po na diri naman nag-aasikaso talaga. Kasi based po dito sa pag-inspection namo per barangay, bagang di na sa Ramarinyo, ma-retired na lang. Then, in regards po dito sa insasabi ni May na-mention po ma'am si Consihal J.A. na around 259 daw po ang kinakaputan sa bookkeepers na dili pa na nahatagan sa registration. Mr. Chair, sabi po ni Ma'am Dina kanina na nasa 400 pa po ang diri pa po nag-ano. So sa bookkeepers na inapot po ni Consel Danin Cursiga, nag-total po siya is 141. So 400 minus 141 is 259. So sa duwa na bookkeeper, nawara po didi, Pira po ang sa kanila. nasa 259. Konsihal, Yes. ang diri po is 280 naman lang po. Kasi ang total niya is 478 ang diri po nag-renew. Ang nasa pending ta po is 198. 478 Ang diri po nagre-renew and ang sa pending po, ibabawas ta po ang 198 sa 478. So, ang total na lang po sa diri pa nagre-renew or diri nagpa-file pa is 280. Bali sa 280 po, Ma'am Dina, mayon po kita sa 141. So, mayon na lang kita sa diri pa, bali, kapot po sa duwa na bookkeeper ang 139. Or, minsan po baga, sabi po baga niyo na minsan diri man po nga ni kapot sa bookkeeper. Mismo ang business owner ang Business owners po. nag-process. So, And mao po yun dun. Additional po dun sa problema naman ni Ma'am LB, nag-o-offer naman po baga kita sin annual, biannual, and quarterly payment po para diri man po magubatan si taxpayer. Yes, sir. wala man po kami, sir, tabi isang concern sa about sa quarterly or semi-annual payment, maski an hour, maski sararuan na bayad. Ano mo po talaga didi? Ang penalty po. Magubaton po paano talaga yun na penalty na 25%. Sige po. The reason why I'm asking, Tabi, kung pira po ang business owners na kapot talaga sa mga bookkeepers, kasi gusto ko po ipagsiwayan doa. Kung pira po ang mga diri pa nakakapag-comply na business owners na sila mismo ang nag-a-apply, nan ang mga business owners na nagpapakapot sa mga bookkeepers po. If I may ask, sir, kahit sino po sa mga bookkeepers pwede po magsimbag, Tabi. Nano po ang magiging proseso paano po ang practice po niyo? By January 1 po ba, nagbabatog na po kamo mag-process sa Intiro? Lalo na po, kung sa inyo po, sir, 100 po ang Yes po, sir. Problema po nga po, kung may kaipuhan po, kung may saro pa na requirements na kulang, di man po kami nakaproceed. Yung requirements po na nagkukulang, din po nagkukulang. Usually po, yun po nung ng sedula talaga. Dire po, ang nagkukulang po ba ay ang munisipyo o yung business owner sa compliance? Business owners po. Business owners. Okay po. So around what time, what date nyo po usually nababatugan ang mga application po talaga sa Intiro? Po. Around what date nyo po nababatugan ang application po sa Wala mga... man po specific, sir. Basta po nag-send si clients in requirements, i-upload mi po yun. Sa 100 po na kapot niyo, usually po, around what date po sila naghahatag sa application? Minsan, mga second week na po yun sa January, sir.
Second week? First week to second week. Opo. Nako. Hindi po ba ang original period po talaga is January 1 to 20? Yun ang original period. And then the rest, accommodations na nag-extend po kita. So you're meaning to tell us po na second week of January po ang iba po Mayroon po son, may first to second week po. Tapos minsan di po yung kompleto, kaya pag inabot sa deadline, di mo po gihapon na po proceed. Okay po. Kasi di po naka-apply. Tapos let's say po hindi sila nakapag-comply tapos may penalty. Nano po ang sistema po sa mga bookkeepers and business owners with regard to penalties? Usually, sir, shoulder or minsan kung ang kapabayaan sa client, sira din po ang So kumbaga, What do you mean po by shoulder? Parang kami po ang makakukanan sa na burden po sa na penalty. Ano pong ibig sabihin? Parang kami ang ma-shoulder sa, di ba po may principal value, tapos Opo. an interest. Kung diri ang client, kami po. Kasi may ma-refuse po sa na client. Ang ibig niyo po ba sabihin, sir, sa bookkeeper, kapag diri po kung delayed po ang naging proseso, tapos may mga surcharges and penalties, ang bookkeeper po ang magbabayad sa penalties? Yes po, kaya minsan po, intiwala nila sa amon, Regardless of kung saan upo nila hinatag ang mga documents nila. Kasi kunyari po kunyari ako si business owner, tapos kinuha po kita na bookkeeper. Tapos hanggang January 21 ang original deadline. January 20 rather. Hinatag ko sa imo ang requirements ko, January 18. Same system pa rin po ba? Na kapag nagkaigwasan penalty, ikaw pa rin po ba ang mag-ako? Yun doon na po masuludan parang sira na din po Ano po ang metric? Ano po ang metric ng measurement kung saan po siraan mag-aako o saan po ang mga situations naman na kamo mag-aako? Pag sira po kanira po maghahali talaga ang requirements. Halimbawa po, ang requirements, kanira po hali sa idula or naditulos nila nahatag on time. So sira po ang shoulder kasi di po tulos sa nahatag. Pero kung kami po ang nag-process talaga, na wala kakayanan, kaya di po nasa Manila. Opo. Tapos inabutan sa Sa iyo po Sa amo po. Okay. Ang iba po na bookkeepers, di po, parehas po ba sa sistema? Na kapag ang penalties and surcharges po, kamo po ang magiging... Wala pa man ako tabi chairman experience na ako anong bayad sa penalty. If that happens, kung sira ang nagkaroon ng code, sira ang mabayad. Opo. Pero kunyari po, sa niyan po na situation, na ano po ang arrangement po with your customers? Halimbawa, sira ang Sira po ang mag-shoulder. Okay. Ma'am, yung kamo po, if I may ask po, ano po ang sistema? Client na nag-penalty, ibabayad na mo sa kanila kay puhan na nilang business permit. So, intiro po ng mga kliyente nyo na kung sakali na kaipuhan magbayad sa penalty, sira po ang nag-aako? Siguro kung ma-explain pa kami kanila kung ano ang nangyari. Opo. Okay. Sir, dito po sa 81 na diri pa po nakakapag-comply, pira po dide ang mga business owners na sira po mismo ang magbabayad sa penalty, nanpira po ang business owners na kamo po ang magbabayad sa penalty. Hindi ko po, sir, masabi ko tabi. Kung kasi istorya pa po kami. Pero naghapot po, sir, sabi na ma-attend po kami higit. Opo. The reason I ask po, kasi po si Ma'am LV po kanina was mentioning po that affected po ang mga business owners sa paghidiri po pag grants and extension. So kaipuan lang po na mo bago mag-decide, makuha kung ano po talaga ang exact numbers, kung sino po ang ma-affect. Kasi kung apektado po ang mga kapot niyo, naghanon po yun. Pero kung may iba po na kapot niyo, kumbaga if we're gonna analyze the numbers, kaipuan po namo maaraman kung pira po ang tawo na maapektuhan sa penalty and surcharges po. Sa mo po, siguro po 90%. Mga sira po talaga ang mga shoulder. 90% po sira ang shoulder. Kasi kaya nga po sira na... So around 10% lang, you'd say po, Opo. na kamo po ang mag-shoulder. Diri pangani po yun. Kadaghanan po talaga, sira po ang mga shoulder po. Kasi po nga po, naiba po kasi talaga ang proseso.
Unlike po sa ibang LGU, maski 1 week pa, first week pa lang sa February, tapos mi na po kabayadi ang business tax. So di na po sila mape-penalty. Ang ibig niyo po sabihin, sir, sa iba na munisipyo, may inaasikaso din po kamong customers? Opo, pero iba na po sa tan ano, nagkapira man lang po. Diri man grabe. Grabe. May duwa, tulo, man lang po sa. Di man lang po sa bulan na naghan po. Okay. Kagawad, kasi may... may microphone naman dyan, Kagawad. Ay, good afternoon po. Good afternoon, Tabi. Ang sa iba po kaya ng munisipyo, mas nauna po ang business tax bayadan. So, ibig sabihin, maiiwas po sa penalty bago ang mga requirements po. Kaya sa iba po na in process po namo ng mga kliyente, medyo di po sira na penalty kasi nauna po bayadan ang taxes bago ang mga requirements na kaipuhan. Thank you po. Okay. Okay, so, mauna po yun. May iba po ba bang concern na gusto i-raise ang bookkeepers ta or ang mga department heads, Tabi? Yes, Ma'am LV. Yung ibang mga nag-renew sa nila, siyempre ang iba aware na pwedeng na sila, mabutang ang penalty. Pero dahil urgent ang need ninda, like halimbawa nag-open ka sa bank passbook or account, kaya po talaga may use permit. Kaya na-renew na lang sila. Yung iba na urgent ang although medyo aware sila na may penalty na. Tapos siguro ang iba dire aram na may request na inhimo kami ni Regeo. Kaya pag renew nila, nagkaroon na talaga sila ng penalty. Ang iba dahil sa urgency, nag-file sila. Sige po. May iba pa po ba na magre-raise ang concern, Tabi? From our department heads po. No. From our bookkeepers, Tabi. Nasabi naman. Okay. Ma'am, kamo po. Opo. Opo. Yes, ma'am. Opo. Iba may saro na, labi na saro na, another thing, yung saro na congressman na nag-propose yung bill na ang layers permit validity na niya na 5 years. Sabi na mo, grabe yun. Siguro kung 2 years, okay yun. So yung na-renewal, para yung padang na talaga yung Opo. Hindi rin po ako familiar. Yes, ma'am. Makadalan po sa mga... Opo. Opo. and hopefully, masabi ko tapos sa iyong share na which is, I am regretting this to you, yung question na tinabi ko. Hopefully, magkaroon ng amendment, gawing mandatory, kasi encourage lang ang dinili ko na sana yung provision ng Republic Act sa DMV. Ang Republic Act po. Ang national law, Tabi. Opo. Kaso ma'am, mura po kami jurisdiction mag-amend sa national law. Sa amin, sa amo po. Opo. Opo. Sige po, ma'am. Ikaw, kagawan.
Hindi naman pwede concern talaga. Ano lang sa, kumbaga, suggestion lang kung Yes pwede. po. Opo, agawad. Paano sa iba po kaya, pag nag-renew po ang ini-required lang po maghatag sin sedula, sa requirements lang po is ang business owner. Ang mga empleyado po, di man po talaga requirements na maghatag, pero kay po, siyempre na magkuha sedula po. So kung pwede po, kunta na ang business owner lang, para at least, pag pasa po sa requirements, medyo madali po. Paano po, pag sa system daw po, si Gio kaya nag-ano sa ako na ina-upload po intero, pati ang sedula sa mga empleyado, nadidelay minsan, kasi minsan ang empleyado po, di pa nakakuha sin sedula. Siyempre po, may trabaho man yun, di man basta-basta siguro nakaka-excuse para magkuha. So kung pwede ito ma-consider as, na ang business owner lang ang i-required. Maghatag. Tapos po, ang mga empleyado, to follow na lang. Para at least mabilis ang process po. Sa ibang munisipyo, nagre-require din sila sa cedula from all the employees? Di ko lang po aram. Pero ano po namuan? Sir, segundo po. Kaya sa Legazpi po sa Tubugan, owner man lang po talaga in-required. Okay. Sige po. Tapos kung ano man po na, kung pwede na mauna po bagang business tax bayadan, para at least maiwasan ta po ang penalties eh. Kasi willing man po talaga intero na business owner magbayad sin tax. Ang ibig niyo po sabihin, ang sinasuggest niyo po, base pwedeng magbayad muna, Yes po, bago requirements to follow. Yes po. Pero di ka pa po muna, Kaso paano pag di rin maka-comply sa requirements? wala pa po si Rasin permit. Kumbaga, ang permit iluluwas pag na-comply ng requirements. Para lang maiwasan ang penalty po sa tax. Kasi daw po 25%. Pag ano po. That's a good suggestion. Yes Tabi. po. Nawa lang, Tabi. Thank you po. Ma'am Marisa, Ma'am Dina, base may comment po kamo sa sa cedula Siguro concern. kuya ito na yung sasabi mo na payment mo na bago business permit, diri pa yan to online. Nagkapira pa lang ang LGU na nakaano sa online. Nasa system daw po. Opo. Maski po ang sedula nasa requirement po sa system. Nakalagay dito sedula ng business owner sa kanang employees. Ang system po is from develop po siya ng DICT, DICT as mandated po ng DILG. Wala pong say ang LGU. So pag inada po yan ng LGU as required ng SGLG and as required ng DTI per memorandum po ng DILG tapos develop ng DICT, yung hindi po na-change siya ng LGU. Wala po kaming say dyan. So yung kung ano po yung system, national government po ang naglagay. Parehas po, Konsehal San, extension. Halimbawa, nag-extend kita from 21 to 31, kailangan din namin i-upload sa system yung approved SB resolution po. Kasi hindi maaalis yung surcharge saka interest pag hindi namin na-upload yung resolution. Okay po. May any other concerns pa, Tabi? Okay na po. Opo, since ini po na discussion was conducted by virtue of a public consultation, intiro man po na comments niyo ma-take into account po namo. Within this week po, siguro I'll try my best kung kaya po sa Tuesday pala niya. Kung Thursday, Tabi, or Friday, mag-conduct po ako sa committee hearing para po makapaghatag na sa recommendation sa body po. And then sa body po, mag-deliberations kung approve or disapprove, Tabi siya. Mauna po yan. Thank you so much po. Maraming salamat po sa paghatag sa oras, lalo na po sa mga department heads and syempre po sa mga bookkeepers. Hopefully po nahatagan po kamo sa an opportunity para ma-air out po ang mga concerns po niyo. So, with that being said, I hereby declare this public consultation adjourned, Tabi.